Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs. Energy of Earth signs right now. Page of Pentacles in reverse. Ay, nag-aantay ka eh. Pero nag-i-spy ka, nag-i-stalk. Siguro sa person mo. O pwede nagre-research ka, meron ka mga inaalam, you're interested to know something, or kung ano ginagawa ng person mo, o kung ano yung mga dapat mong malaman, kung hindi man pagdating sa person, may mga inaalam ka. Meron ka mga inoobserbahan, minomonitor, ganyan. Pero hindi ka pa nagtitake ng action, hindi ka nag-reach out, at lalo na yung mag-reach out ka consistently, hindi, nag-antay ka. Ano yung naantay mo? Yung may mahinto dito pag-effort, tuloy-tuloy. May magkalayo ang loob na hindi na maging malapit ang loob ni person mo sa third party, hindi na maging magaan ang loob ng person mo sa third party. Ayun, na hindi na magaan ang loob ng person mo sa third party. Yun ang inantay mo, na minto na yung kung nag-effort yung person mo sa third party, or nag-e-effort yung person sa third party, ay nantay mo na, minto na yun. Or else ay, kung meron siyang ginagawa, or else yung tuloy-tuloy yung malapit yung loob niya, umagaan yung loob niya, yung parang emotionally attached siya doon, yun, inantay mo yun na mahinto, matigil na. Yan. Hindi na siya emotionally attached doon sa third party. Para makabuo na kayo ng pamilya ng person mo. Para mag-start na kayo na mag-build ng sarili ninyong pamilya at mamuhay ng prosperous, mamuhay ng kumpleto, magkaanak kayo. O kung may anak na kayo, pwede para mabuo kayo, no? Kung sakaling naghiwalay kayo, may anak kayo. Pero kung wala, ay para magkaanak kayo pati, para magkaanak na din kayo, para maging isang pamilya na kayo, para masabing isang buong pamilya na kayo. Pag may anak. And ilan ba yung gusto mong anak ninyo? 3 dito eh. 3 ba? 3. Magkaroon pa ba kayo ng 3 anak? Magkaroon kayo ng 3 anak? Oo. Kakaroon kayo ng 3 anak. Uy, dumidikit. May 3 dito. Yeah. 1, 2, 3. Plus aso, pusa. 6 lahat. May aso, pusa dito eh. Pamilya din kasi yung parang pamilya din yung mga alagang aso at pusa eh. Kahit makulit. Yan. At para mamuhay kayo ng positive, secure, grounded, and healthy. See? Masagana talaga ang buhay niyo. Masagana sa prutas. Ang daming prutas dito, na masagana din sa pera. Yan, prosperous nga eh. At lagi kayong positive ng person mo, optimistic. Yung mga anak niyo, yung mga passionate, brave, active. O, di ba? Kayo din active. Kasi yellow to, active to.
optimistic, living a positive life. Oh, masaya kayo, masaya, no? Yan ang color ng happiness, yellow. Masiyahin, parang sunny personality, yellow. Paano ka nang i-spy sa person mo? Kung saan siya active na, like sa Facebook, kung saan man siya na platform active, pwede sa Instagram, kung saan mang platform, o doon ka nang i-spy sa kanya. Importante ba yung person mo na yan sa'yo? Hindi naman. Ikaw ba importante ka sa person mo na yan? Hindi. Pero, yun ang gusto mo na bumuo kayo ng pamilya. Manalangin ka lang lagi na magkatuluyan kayo, gabayan kayo ni Jesus Christ at ng God na si Yahweh, na protektahan kayo ng mga anghel ng kalangitan para hindi na ma-delay yung inyong union, yung pagbuo ninyo ng pamilya, ganyan. Para mamuhay kayo ng kompleto, masaya, at mangyari yung gusto mo na yan. Ano ang nais sabihin sa'yo ng person mo? Your person wants a new beginning with you, a new cycle with you, maring past person to, or pwedeng naghiwalay lang ba saglit, or else nagkaroon ng misunderstanding, pwede din ganun ba? Basta gusto niyo yung new cycle with you, another chapter ng buhay niyo with you, a new cycle, ganun, new beginning na new cycle na wala nang nangungontrol, wala nang overpower sa inyo na mga yan, mga nang-restrict o mga naka-restrict to ngayon. Ano ba to, naka-restrict sila ngayon? Mga gusto ng person mo na hindi na sila makapang-control sa inyo, makapang-overpower. Hindi. Yan ay mga nang-restrict sa inyo, no? Yan ang parang, yun na nga, nang-restrict sila. Yan gusto ng person mo ay yung powerless na sila, hindi na kayo ma-overpower, hindi na kayo ma-control ng mga yan. Wala na sila ng control sa inyong buhay, sa inyong love life, sa inyong connection, sa inyong dalawa. Ano itong Queen of Pentacles na to, and yung mga nang-restrict sa inyo, ng overpower na yan, mga nang-control, tao ba yan sila? Mga tao daw. Mga tao na para ba may anxiety? Mga tao na baliw? Mga tao na baliw. Kasi kung hindi ba naman baliw yung mga yan, kung hindi sila sira ulo, kung matino ang utak nila, hindi sila mangontrol ng buhay ng iba, ng love life ng iba. Hindi sila mangialam sa love life ng iba. Wala silang pakialam eh. Ang focus ng matitino na tao na hindi sirang ulo, sariling buhay, sariling goals, kung paano ma-achieve ang mga pangarap nila sa buhay, at pagtulong sa ibang tao, lalo mga biktima, kawawa. Yan ang pinagpupukusan ng mga yung mga matinong utak na hindi sira ulo, na hindi baliw. Sariling buhay nila, yung kung paano nila maabot yung mga pangarap nila sa buhay nila. Hindi sila nangungontrol, hindi sila nangialam sa buhay ng iba, love life ng iba. Wala silang panahon sa
pangialam o lalo yung mangontrol ang buhay ng love life ng iba. Masasaktan sila, yung matatamaan ng ganyan, kung mayroong manonood dito. Sasaktan man sila, pero yan ang katotohanan. Lumalabas din talaga dito yun. Sila ay baliw, no? Ang hirap kaya niyan, parang pagka may mga ganyan sa paligid mong baliw, pero napipretend silang matino. At ang palabasin nila na baliw, yung ginagawa nila ng manipulation, control. Ginagawa nila ng witchcraft. Bakit? Paano nila ginagawa yun? Manipulative sila eh. Kagaya ng witchcraft nila. Yan naman ang kadalasan na weapon nila eh. Or yun ang sandalan nila, witchcraft. To the point nagbibinta, nagsasanla ng kaluluwa nila, di ba? Baliw. Pero hindi excuse yan sa God. Yung kung baliw sila, alam niyo kung bakit nabaliw yan? Dahil sa inggit nila. Tanong natin ha, bakit nga ba nabaliw yan? Yung mga yan, dahil isipin nyo ha, may sarili silang buhay, may sarili silang problema, may sarili silang masuliranin sa buhay nila. Buhay ng iba yung gusto lang kontrolin, maniubrahin. Love life ng ibang gusto lang kontrolin. Oh, hindi ba naman sila niya mabaliw? May sarili silang problema. Talagang yung ibuhay pa ng ibang gusto lang pakialaman, kontrolin. Problema pa ng buhay ng iba na gusto lang kontrolin. Yung ibang tao gusto lang kontrolin. O di, mas lalong na ano yung utak nila, nagka-turi-turiti na. At saka gawa nila ng kadimonyohan yan, witchcraft. Siguro makabalik na din sa kanila yan. Ano ba yan? Ba't nabaliw yung mga yan? Mga gumagawa ng witchcraft. Witchcraft. Dahil witchcraft yun. Ano ba yung ginagawa nila? Black magic. Black magic or witchcraft. Parang palang ko kung black magic, witchcraft. Witchcraft. O diba lumabas dito mga witches. O witchcraft. O, sino ko hindi ba mabaliw ng ganyan ang gawain? Wala na ko lang hinto sila gawa niya. Hindi nasira talaga yung utak nila. Nakakasira ng ulo yan. Nakakabaliw yan. Yung witchcraft, nakakabaliw yan. O. Tapos yung minanipulate nila at kinontrol nila, na-restrict nila, benign, pinaklouded ang judgment. Yun ang ikwento nilang baliw daw. Pagkalat nila. Yun ang palabasin nilang baliw. Dahil minanipulate nila, kinontrol nila. Oh. Kahit matino naman yung tao. Sila yung baliw kasi buhay ng iba, yung gusto na kontrolin. Matino ba yan? O, matake sila ng witchcraft, kadalasan dahil si inggit. Mabaliw daw eh. Baliw daw yung mga yan eh. Kabilang buhay, atulan niya sila ng God. So, bakit nga ba sila gumagawa ng witchcraft? Para ano? Ito parang, ito kanina, may tanong ako dito kanina eh. Ano ba yung kanina dito? Para hindi mag-umpisa na what's with this Ace of Wands dito kanina in reverse. Para hindi mag-umpisa na maging stable ang buhay mo o hindi, kay person mo yan. Ayaw nila maging stable, ayaw nila maging secure sa person mo. Inggitira. Oh. Ito yung tanong ko nina, no? Bakit sila nabaliw? Kasi ayaw nilang
Kasi yung pinafokusan nga na yung buhay ng iba, no? Gusto nilang kontrolin, ayaw nila magsimula na maging stable ang buhay ng iba. Kay person mo na buhay, ayaw nila maging secure at maging abundant at maging, alam mo yung confidence si person mo, di ba? Matino ba yung utak nila? Hindi talaga matinong utak nila. Baliw nga talaga sila. Kontrolin na yung buhay nila. Oh my gosh! Oh my gosh! Justice naman, God. Sana matulan na yung mga ganyan. Parusahan mo na. Mga witches niyan. Ito ang dahilan. Baka sila gumagawa ng witchcraft. Para matahimik yung isipan nila. Makatulog sila mahimbing. Para matahimik yung isipan nila. Hindi. Para makatulog sila na mahimbing. Para makatulog daw sila na mahimbing. Bakit pag hindi sila nangialam sa buhay ng iba, hindi sila makatulog ng mahimbing? O hindi sila nangontrol sa buhay ng person? Kasi sila nainggit. Hindi daw sila makatulog ng mahimbing. Kaya pinaparusahan nila, hatulan nila ito sa person mo. Pinaparusahan nila ng kulang, barang. Dahil sa hindi nila matanggap na kung hindi sila makatulog na mahimbing pag nakita nila yung person mo at iba na confident. Kasi inggitira nga. Kita nyo sa confidence pero nainggit na yung mga alagad ng dilema. Ay God, sana hatulan mo na yan, parusahan mo na yung mga demonyo na yan. Witches na yan, Inggitira. Ay, pakatulog ako. Ano? Baliw talaga, no? Bakit kasi buhay ng iba ang binabantayan nila. Minomonitor nila yan, kaya pag nakita nilang umasinso, ganyan yung sa, sa manggagamot. Na nahuli ng manggagamot sa biktima, na mangkukulam. Pinapasok kasi ng manggagamot yan sa biktima, yung espiritu na mangkukulam. Tinanong ng manggagamot kung bakit niya ba kinukulam yon. Kapitbahay niya lang yung kinukulam niya. Kasi daw, nainggit daw siya. Diba, nainggit siya. Kasi bili daw ng bili. Pati yung pagbibili ang pagkain. Binabantayan nila. Tapos, mangulam sila, mainggit sila. Kasi nagbabantay sila. Kahit mambantay man sana sila, kung wala silang gagawin na disit, baka binibigyan pa sila ng kapitbahay nila ng pagkain. Tapos mangulam pa sila. Ako, yun ang kinagalitan ko. Ako hindi ako madamot. Lalo sa pagkain sa akin. Tapos, yung gagawan ka pa ng witchcraft. Napaka-injustice na, no? Sa bagay, wala nga silang niyambang. Bigyan mo pa ng pagkain. Pag humingi ng tulong, matulungan mo pa. Tapos mangulam pa. Gagawan ka pa ng visit. Witchcraft pa. Hindi ka demonyuhan. Halitan ka pa. Sipin yun. Kung gaano ka demonyo yun. Kung gaano ka injustice yan. Tapos rasunan ng kabaluktutan nila. Yung sagot nung mangkukulam sa magagamit. Nainggit daw siya. Tinitigilan din naman daw nila. Tapos pag bumili na naman, nabili na naman daw yung kapitbahay nila na yun. Kukulamin na naman daw nila. Kukulamin. Diba? Baliw. Baliw ang mga ganon. Oh my gosh. Uy, naku. Parang nakakasilakbo ng damdamin pag mga ganyan. Kasi napaka-injustice Para sa akin, napaka-injustice niyan. Danas ko yan Injustice talaga yan. Diyan talaga ako nagagalit sa mga ganyan. Mga injustice, napaka-injustice niya. Buti kong manira lang, na gagawa lang ng kwento na nira doon sa ibang tao.
Hindi pa gaano makapanghalit yan eh. Pero yung witchcraft, kulamin ka. Bigyan ka ng sakit. Pistihin ang kabuhayan mo. Umukha mo lahat na lang. Lahat kasi yan apektado. Hindi ka patulugin paggabi niyan. Sindan ka ng demonyo, evil spirit, para pinsalain ka. Oh. Kaya pinapapatay sila ng God yung mga witches na yun. Yung mga alagad ni Satanas, lahat ng mga witches, wizard, warlock, ano naman tawag dyan sa kanila. Sa Exodus 22:18 kasi napaka sama nila, hindi lang napakasama, napaka demonyo nga. Linggit tong mga to, hindi na sila makatulog kung confident yung person. Oh my gosh. Ha, grabe, sana parusahan ng gandang kamatayan niya, mga witches niya, no? Napaka-injustice. What's with the Eight of Pentacles here in reverse? May ginagawa sila na witchcraft para mahinto yung trabaho ng person mo. May ginagawa silang witchcraft para yung kabuhayan, source of income ng person mo, trabaho niya mahinto o pahinto-hinto o matigil para hindi siya kikita ng pera, para walang siya kikitain. O diba, grabe, no? May buhay sila, may buhay. Pwede naman sila maghanap buhay sila, hindi naman sila pinapakailaman ng person mo yan sa kanilang hanap buhay, sa buhay nila. Pero sila, tingnan, grabe, oh. Kaya pinapapatay ng God yung mga yan eh, mga witches na yan eh. Witches, wizard, warlock, evil magician. Kaya pinapapatayan sila kasi ganyan eh, injustice ginagawa nila yun. May ginagawa din sila sa person mo para ma-heartbroken, para masaktan ang puso niya, ganon, mga ganon, para mabigo sa pag-ibig or tapos para maging cold ang person mo sa kay person mo, para maging cold. Kung sino mo makarelasyon ni person mo, maging cold kay person mo. Ganon. Kung sino man ang person mo, maging cold kay person mo. Ganon ang ginagawa nila. Tapos, what's with the Ten of Swords? Ito, palipadangin ba yan? O, pinapalipad hangin. Maliban sa ibang ginagawa nila, may palipad hangin pa sila. O. Pag palipad hangin, mayroon niya silang sinesend na hindi lang orasyon yun eh. May demonyo kasama daw yan. Basta, ano yan eh. Witchcraft din yan. Mas mataas kaysa sa kulam ng palipad hangin. Nababa kaysa sa barang. May ganun pa silang ginagawa. Lahat ba ng klase ng witchcraft pinagawa nila sa person mo? O lahat ng klase ng witchcraft pinagawa nila sa person mo? So, napatay na sila ng God. Kasi pinapapatay naman ng God yan eh. Yung mga witches, wizards, warlocks na yan, sana God ang pumatay sa kanila agad para mamatay na sila, para malasap na nila katol ng God sa impyerno. Well, kasi hindi naman yan sila masisave na kasi witchcraft yung ginagawa nila. Oh. At napaka-injustice ang ginagawa nila. Hindi yan sila masisave. Walang kaligtasan kaluluwa naman yan. Nagbinta ba yan sila ng kaluluwa, yung mga witches na nakatake kay person? Hindi. Kung saan ba sila ng kaluluwa nila sa devil, yung mga witches na nakatake ng witchcraft kay person mo? Sanla, ginawa nila. Sanla. Same lang yun. O, di wala na talaga silang kaligtasan. Kasi hindi nila mapagana yung mga witchcraft na yan. Yung mga witchcraft lalo yung kulam na yan,
at pati ata yung palipad hangin. Iba yung tigal po orasyon lang yan eh. Yung parang bato-bato ka na ng orasyon. Yan. Palipad hangin na yan. Ano pala yan? Mga magagaling pala yan sa ganyan. Na yung palipad hangin. Hindi pala lahat ay marunong sa palipad hangin. Tigal po lang ang madali kasi orasyon lang naman yun eh. Alam ko may kasamang demonyo, may sinusumunan din silang demonyo pag palipad hangin. Basta may nag-comment dyan eh. Ako sa palipad hangin kasi dati akala ko yung tigal po ay palipad hangin, yun na yung palipad hangin. Hindi pala. Ano pala yun? Magkaiba, ano pala yun yung palipad hangin? Para may kasamang demonyo. May alaga silang demonyo. Basta ganun yung papalipad hangin. Hindi lang siya orasyon. So ayan guys. Nasala sila ng kaluluwa nila. Wala na talaga yung kaligtasan ng kaluluwa nila. Sa bilang buhay, malasap na nila yung hatol ng God. Parusa ng God. King of Cups and Page of Cups in reverse. Gusto nila matingga si person mo, magantay na magantay. Walang tutubuin, walang kikitain kung nagdinegosyo siya. Yung hanap buhay niya, walang income, walang mangyari sa buhay niya. Tenga, umaga ganun. Yun ang ginagawa nilang witchcraft yan yun. Hindi mamuhay ng fulfill, hindi mag-reach out sa kanya yung person, maghinayang sa manawala sa kanya, ganun. Ginagawa nilang cold yung person, kung sino ang person mo, ginagawa nilang cold. Tapos, para maging emotional yung person mo, manghina, manglambot, ganun. Iiyak para mamuhay ng hindi contented sa buhay at maging malungkutin. Pero nagawa ng person mo dito na tumagamit ang kapangyarihan niya. May power eh. Na naging positive siya na gamitin ang kapangyarihan niya. Galing sa God yan. Kasi yung kalaban dito ay witches. Kapangyarihan galing sa God. Galing sa God. Bigay sa kanya ng God para hindi niya na para hindi na siya nakukontrol. Sabihin na natin, para hindi na siya nakukontrol. Hindi. Para hindi na i-isolate yung sarili niya. Let's see. Para hindi niya na i-isolate yung sarili niya. So, isipin yun, ginawa nilang parang ermitanyo yung person mo, na i-isolate niya yung sarili niya, kagagawan din nila yon. Witchcraft nila yon. Yan, pero merong powers itong person mo. Galing sa God yung kanyang kapangyarihan. Yung kalaban niya dito, may mga kapangyarihang itim galing sa devil. At nagbisan lang sila ng kaluluwa nila sa devil. Itong mga gumagawa ng witchcraft sa person mo. And then, ano kaya mangyayari sa inyo ng person mo? Let's see. Maging secure na din. At makip yung isa't isa. Maging secured kayo sa tahanan ninyo. Hindi. Makip mo si person mo, let's see. Hindi sa makip mo si person mo. Magkaroon ng stability sa inyo ng person mo. Ayun, kasi this is 4, so it's stability. So yes, magkaroon ng stability sa inyo ng person mo. You will feel secured, safe, and protected, both of you, ng person mo sa inyong relationship or connection.
And ma-release ninyo, matanggal ang mga baggage na yun. Kay person mo, kung meron ka ding baggage or karga, matanggalin yan sa'yo. Let's see, paano matanggal yan? Through what? Kanino ba itong baggage na tumatanggal kay person mo? Mukhang hindi. Sa'yo. Ha? Sa'yo. May baggage ka, matatanggal. Kasi, matatanggal yan sa'yo through sa pagtulong. Pwede upright. Pahalang yun. Sa pagtulong kay person mo. Pagtulong, through sa pagtulong kay person mo, matatanggal yung mga baggage na yan. O baka mga ano yan, mga napapabagal ang connection mo. Ano ba yung karga na yung baggage? Mga negativity. O gawa din ng witches. Negativity na gawa ng witches. Ma-release yung baggage yan through sa pagtulong mo sa person mo. Ewan ko kung paano matulungan yung person mo, ikaw nakakaalam niyan. So, yan guys. Ito na lamang for Taurus, Virgo, Capricorn.